Okay guys, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel para magbigay ng reaction video. Itong balitang ito ay nabibigyan nating reaction. Ito yung mga napapanahon sa ngayon na dapat nating malaman, no? So ito tungkol sa ating bansa, sa loob at sa labas din. Okay? So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please subscribe, like, and share. Okay? So, kahit mag-subscribe and like lang, okay na? Para makapag-umpisa na tayo ng ating reaction video. Okay? So, itong bibigyan natin reaction, ito yung galing kay Good News Philippines. So, please pakisubscribe sa kanya, no? So, para masaya din naman si Good News Philippines. So, ang pamagat ng video na bibigyan natin reaction ay ito. US spy plane lumapit na sa China. F-35 pwede na magdala ng nuclear ban. China's the biggest nightmare. Oh, talagang lamang na lamang ang US talaga, no? So, tingnan nyo naman. So, ang US spy plane lumapit sa China. Ano nagawa? Tignan natin. O siya, umpisa na natin, di ba? Ito. Isang spy plane ng Amerika, napakatapang. Lumapit ito sa baybayin o coastal line ng China. Isa na namang hakbang ng Amerika upang mangalap ng impormasyon sa bakuran mismo ng China. Mismong think tank ng China ang nagsiwalat na ang isang US Air Force RC-135V ay nag-ooperate sa coastal line ng Guangdong at Hainan Island. Nagmula pa ang United States Air Force RC-135V sa Okinawa, Japan. Sa mga nagtatanong kung ano ang ginawa ng China, ang sagot wala. Mayabang at matapang lang ang China sa mga maliliit na bansa, pero kapag si Uncle Sam na ang nakaharap nila, tiklop sila. Eto na, opisyal nang kita nyo. Tingnan mo yung US spy plane na tingnan mo na gumagawa ng inspection, aerial inspection malapit mismo dun sa China. O tingnan mo ang ginawa ng China. Wala, 'di ba? Takot. Takot tong mga sakang na to, no? Pagdating sa usapin na sa US, pinapalagpas na lang nila, no? Tingnan nyo naman, no? Di ba? kung papansin niyo, pagdating sa sa mga depensa ng US, andyan na yung mga military equipment. Kahit dumaan pa sa kanilang bansa, wala silang imik. Samantalang yung mga minamalit nilang bansa, katulad naman Pilipinas, China, mga maliliit na bansa, talagang nagre-react sila. Talagang sasaktan pa nila. Pero pagdating sa Amerika, ang lapit na mismo sa naval base nyo, sa naval base ng China, yung spy plane ng Amerika, no? Wala silang imik. Tingnan mo. So, ibig sabihin, takot. Pagdating kay Uncle Sam, takot na takot ang mga inchik na yan. Sige, tuloy pa natin. Inahayag ng Estados Unidos nitong Enero ng taong ito ang pagsisimula ng produksyon ng pinakabago nitong bomber, ang Northrop Grumman B-21 Raider stealth bomber. Ang B-21 Raider stealth bomber ang maituturing ngayon bilang kauna-unahang 6th generation warplane sa kasalukuyan dahil sa mas modernong stealth capabilities ng B-21. Kaya nitong magsagawa ng deep strike mission sa isang target na hindi nalalaman ng kalaban. Ang unit cost o ang gastos upang makagawa ng isang B-21 Raider ay pumapatak ngayong 2024 ng tumataginting na $750 million. Alam nyo ba na ipinagyayabang ng China na kayang supili ng kanilang next generation H-20 stealth bomber, ang B-21 Raider ng Amerika? Pero dahil sa espesyal na kakayahan ng stealth capabilities ng B-21 Raider, ayon sa mga eksperto, mahihirapan ang Chinese H-20 na mag-lock ng anumang uri ng missile nito laban sa pinakabagong 6th generation warplane ng Amerika. Yan yung US, may bago silang 6th generation na fighter jet na stealth fighter to. Ito yung eroplano na hindi nakikita ng kahit anong radar. So hindi kaya patamaan ng kahit
sinong bansa na may radar. So ito stealth, hindi nakikita ng radar. So napakahirap na kalaban to, no? Ito yung gawa ng Amerika, latest. So talagang nahihirapan ng mga incheck dito, no? So talagang umaano sila, tumitiklop ba yung mga incheck, tiklop na tiklop pagdating sa US. Kaya ganyan. So lalo pa ngayon, may bago talagang 6th generation fighter jet, oh. Ayan, oh. Yung parang ang lapad ng pakpak. Sige, diretso pa natin, ha. Amerika. Dagdag pa dito, muling pinatunayan ng Amerika na sila pa rin ang nangunguna pagdating sa paggawa ng maaasahan, di kalidad at mas advanced na mga eroplanong mandirigma. Tama. Habang ang H-20 bomber ng China hanggang sa ngayon ay drawing pa lang pala kung Merong ginawa yung mga incheck na katulad ng sa Amerika. Hanggang ngayon daw, hindi pa rin gawa kasi nga hindi, siyempre naghihintay pa ng mga ng kung ano mga gagayahin nila dun sa eroplano ng na Amerika. Ito talaga mga incheck na to, gaya-gaya. No, ayan, hindi pa raw gawa, puro prototype lang, puro drawing lang pala. Yun ang sabi ng ito talaga mga incheck na to, ang yayabang. Sige, diretso pa natin. Kung inyong maalala, sinabi ng China noong taong 2022 na nilipad na ang kanilang H-20, pero taong 2024 na wala pa rin tayong nakikita ni anino ng ipinagyayabang ng pinakabagong bomber ng China. Oo nga naman. Hanggang ngayon wala pa, no? Hanggang salita lang itong mga incheck na to, no? Tapos gaya-gaya pa. Baka nga hinihintay pa nila magkaroon sila ng spy doon sa Amerika para magaya o kaya magaya yung technology ng Amerika. Hanggang ngayon hindi pa sila nakakagawa, no? Mukhang inaantay pa nila na makakakuha ng mga impormasyon at detalye sa B-21 radar ng Amerika. Tama. Tama nga. Naghihintay pa sila ng gagayahin dun sa bagong eroplano ng Amerika. Ito talaga, itong mga incheck na to, gaya-gaya talaga. Made in China talaga. Alam naman natin na mas magaling at matibay ang orihinal kung ikukumpara sa gaya-gaya lang na made in China. Gaya-gaya. Sunod-sunod na ang problema ng China, North Korea, Iran at maging ng Russia. Dahil ang isa pa sa pinapilit na gayahin ng China ang pinakabagong F-35, 5th generation stealth fighter jets ng Amerika ay sertipikado na upang Sino mang nakakaranas ng malabong paningin, lumuluhang mata, vitreous opacity, magdala at maglunsad ng nuclear strike. Tama ang narinig mga kabayan, ang F-35 ay formal ng sertipikado upang magdala at maglunsad ng B-61-12 thermonuclear bomb. Ang B-61-12 ang pinakabagong bersyon sa hanay ng B-61 air-launched nuclear gravity bombs upang pahusayin pa ang nuclear capabilities ng US Air Force at mga kaalyado nito. Dahil sa balita at development na ito, malaki ang magiging impact nito sa mga bansang nakabili ng F-35A. Kabilang na dito ang mga bansa sa Europa na miyembro ng NATO. Sa Asia naman, ang Japan, South Korea at Israel. Maswerte din ang Singapore pagdating sa deterrence dahil inihayag ng Singapore ang opisyal na pagbili ng 8 F-35 bilang kanilang next generation fighter jets. Aasahan na mas parami pa ng parami ang mga bansang tatangkilik sa F-35 program dahil dito. Ito rin ang isa sa mga rason kung bakit patok na patok sa Europa ang F-35 dahil sa Ayan yung meron yung F-35 ng Amerika, ito yung fighter jet na pwede na magdala ng nuclear bomb. Talaga nag-upgrade sila. Yung nuclear bomb pwede maghatid na. Ayun ang nuclear bomb, dala-dala ng F-35. So napakahirap kalaban talaga to. Kaya nga tumitiklop ang China dahil sa mga gamit ng US na napakatindi. Tiklop ang China nito, itong mga incheck. Oo, ayan, mga bago yan Capable na magdala nuclear bomb, yung F-35 fighter jets. So, tapos itong F-35, stealth pa yan, hindi nakikita ng radar. So, paano pa sila mananalo dyan?
yung F-35 nasa kanila ng bansa, bumubomba na pero hindi pa nila makita. Ganyan ang specification ng F-35. Sa mas mura pa ito kung ikukumpara sa pinakabagong bersyon ng Subjust 39 Gripen, ang E at F ng bansang Sweden. Ayon naman sa Czech Republic, mas mura nga daw ang F-35 kaysa Gripen. Sinabi ng gobyerno ng Czech Republic na ang pagkuha at pag-operate ng Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter ay mas mura kung ikukumpara sa pag-operate ng Subjust Gripen E. Sinabi din ng Czech Republic na ang kanilang Subjust 39 Gripen ay mag-ooperate hanggang 2035 lamang, kung saan sa panahon na ito ang kanilang bansa ay lubos ng lilipat sa sistema ng F-35. Ang F-35 ay kayang maging epektibo hanggang sa taong 2060. Sa kasalukuyan, meron lamang 12 Subjust 39 Gripen C at 2 Subjust 39 Gripen D na inuupahan ang Czech Republic sa Swedish Air Force. Sana hindi ito ang mga Gripen na makukuha ng Pilipinas mula sa Sweden. Antabayanan natin ang mga development ng multi-role project ng Philippine Air Force. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng Yan tignan nyo nakita niyo ang kabuuan ng video, no? So, ang mga incheck talaga pagdating sa usapin sa Amerika, talagang tiklop na sila, no? Tingnan mo yung US pipeline, lumapit na mismo sa naval base nila, wala silang reaction, di ba? Kasi pag nag-reaction pa yan, baka bombahin sila ng Amerika. Talagang itong itong mga in-check na to, hanggang kinakaya-kaya lang nila yung maliliit na bansa na nakapaligid sa kanila. Parang ang yabangan dating ng mga in-check. Kaya nga once na na sinabihan ng Amerika, titigil yan Kumbaga parang batang nasusunod na lang. Tsaka isa pa, gaya-gaya to mga in-check na to sa mga bagong generation ng fighter jet ng Amerika, no. Kaya tingnan mo, hanggang drawing lang sila. Ginagaya kasi inihintay pa nila kung mga sistema ng bagong F-35. Alam mo naman na magaling ang mga China sa mga gaya-gaya. So, ewan na lang natin. So, okay. So, hanggang dito na lang tayo mga guys, no? Kung nagustuhan nyo itong ganitong mga video, reaction video, please subscribe, like, and share na rin, okay? Para makagawa pa tayo ng mga maraming video na napapanahon. Okay?